Amen. Purihin po ang dakilang Diyos na buhay na siyang patuloy na bumubuhay sa atin at pinagpapala hanggang sa bahay po natin araw-araw. Nais ko pong manalangin saglit para po sa ating pagbubulay-bulayan at pag-aaralan ngayon na salita ng Diyos. Dakilang Diyos, amang banal na makapangyarihan sa lahat, salamat po sapagkat binigyan mo na kami ng karapatan maging anak mo dahil sa aming Panginoong Kristo na siyang tumubos sa amin. Salamat sa patnubay ng banal mong Espiritu na sa tuwing kami ay mag-aaral, magbubulay ng iyong salita, ay patuloy ka nangungusap para kaming lahat ay lumago, mabago at mamunga. Pagpalain mo po kaming lahat, Panginoon, na ngayon ay nakatungay at nakikinig. Ito po ang aming dalangin sa pangalan mo, Panginoong Yesus, ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Ang ating po pag-aaral ngayon ay nandito po sa aklat ng Isaiah chapter 43, verse 18 to 19. Nais ko pong basahin muna ito sa Tagalog. O Tagalog na, para maliwanag. Ito ang sabi niya. Ilibing mo na sa limot at huwag nang alalahanin pa ang mga nangyari noong unang panahon. Verse 19. Masdan mo, ako'y gagawa ng isang bagong bagay. Ito'y nagaganap na, hindi mo pa ba makita? Gagawa ako ng isang daanan sa gitna ng disyerto at magkakaroon ng ilog sa lugar na ito. Purihin ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Ang title po na binigay sa atin dito ng Panginoon is to look on, move on, and go on. Ngayong pagpasok natin sa 2024 at inalaw ito ng Panginoon, buhay pa po tayo hanggang ngayon. Ito po ang lalong magbibigay po sa atin na maging masikap at masigasig, na magpapatuloy, na maglilingkod, habang nag-aantay sa Panginoon. Hindi ito yung panahon ng pagtigil. Kasi alam niyo po ba, ang 2024 is a year of open door. Kaya nga ang ating pong battle cry, open door in 2024. So binubuksan at bubuksan pa ng Diyos ang mga pintuan sa ating mga buhay. And in fact, dito sa verses na to, pati yung mga saradong kalsada. Okay? Kaya sabi ng Panginoon, tumingin ka. Okay? Dito po sabi niya, for you to look, masdan mo. Okay? Ako'y gagawa. Okay? Ano pa? For you to move on. Sabi niya, ako'y gagawa ng daanan sa gitna ng disyerto. And for you to go on, siya'y magbibigay ng ilog para sa kalagitnaan ng disyerto ay merong mga may inuman. Okay? Kung saan makikita man natin in the natural, paano magkakaroon ng ilog sa disyerto? Diba? Ang disyerto yun, nagsisimbolo sa ating mga buhay na walang-wala, tuyot-tuyot, mainit na mainit. Pero gagawin ng Panginoon maging fruitful yung buhay natin na yun. Whatever, ano man ang dadaanan natin at ipapadaan sa atin ng Panginoon this 2024. Prepare your heart, prepare your mind, prepare your eyes, and prepare yourself. Of course, your family and your church. Kasi nga po, ang ating buhay sa bawat araw ay isang buhay na pag-aantay sa mga pinangako ng Panginoon. Kaya, di ba, sabi ng Panginoon, blessed are those who wait upon me, di ba? Kasi nga po, makikita daw natin yan at tayo na may makakapag-move on at makakapag-go on. Amen. Sa mga bagay na gusto mong mapuntahan, ano pa, mga pangarap mo, mga gusto mong mangyari, pag di mo nakikita yon, hindi ka makakapag-move on. Kaya si Lord nagbibigay na sa atin ng vision. Okay? Ano ba ang vision mo for this 2024? Bini-visualize mo ba that the Lord will open the doors of your life? Di ba? Tan sabi ng Panginoon, pag binuksan niya na yan, wala makakapagsara niyan. Ni ang diablo Satanas tatangkan yung mga kampon. It is maybe or sure, yan, the door of blessing, the door of salvation, first of all, sa inyong pamilya, the door of peace, ano pa, the door of victory, okay, mga pintuan ng tagumpay at pagpapala sa ating mga buhay. Kasi po, sa buhay naman nating ito, di ba, sabi ng Panginoong Hesus, pinarada ko na kayo sa parada ng pananagumpay. Kaya lang, dito pa tayo sa lupa, binigay tayo ng tip ni Lord, just look on. Diba? Meron sa Bible na look to Jesus, the author and the finisher of your faith. At ang sabi niya, wag lamang kayong tumingin sa mga bagay sa lupa. Tumingin kayo sa langit. Look from above. Okay? Tingnan niyo mga bagay na panlangit. Para ngayong 2024, ano man ang mga blessing natin dumating sa ating buhay, mapagpasalamatan natin, but the great blessings for us sa ating spiritual life, lumakas, tumatag. Hindi mauumay, hindi maboboring, hindi mapupunta doon sa status quo.
will continue to grow. We will continue to be fruitful sa ating mga buhay. As you faithful. Saan? Sa mga pinapasabi ng Panginoon, sinasabi ng Panginoon. That's why He gave the Holy Spirit in our life. Para yung kalooban ng Diyos ang masusunod natin, hindi yung sa atin. Kasi pag sa atin lang, bilang tao, minsan puro mga bagay lang sa panlupa eh. Mga leisure lang sa buhay. Pero dahil by Holy Spirit, nagbibigay siya sa atin ng spiritual world, spiritual realm, okay, na mas higit pa sa mga kailangan natin dito sa lupa. Amen. Kaya makikita mo ang pagkabalanse ng Diyos, di ba? Huwag ka lang mabuhay sa lupa, mabuhay ka para sa langit. That's why, as the Lord give us His word, makikita natin yan. Okay, what is the plan of God in my life? What is the plan and goal of the Lord in my family? So, pag nakikita mo na yan, may lalakaran ka na. Amen? May lalakaran ka na. Tingnan niyo po babasahin ko ulit. Sabi niya, ang dapat mong gawin, kasi doon sa verse 19, masdan mo, gagawa ako ng isang bagong bagay. The Lord will continue to work sa ating mga buhay. Sabi ng Diyos, God has not yet finished with us. Okay? At ano man ang mga naging accomplishment natin for the last year or the couple of years, pati yung magsimula tayo, okay? Okay, patuloy na gumagawa ang Diyos. Tapos, sabi niya, ito'y nagaganap na, hindi mo ba nakikita? Okay, ibig sabihin, hindi siya humihinto. On the process, and go on na ginagawa ng Panginoon. So, it's what time to realize, to look this, what the plan of God in our life. Kaya para hindi tayo ma-defocus, di ba? Para hindi tayo maligaw kung saan tayo nakatingin, no? Kinakailangan nakatingin lang tayo sa Panginoon. Pag may mga blessing, salamat, di ba? Lahat ng mga kailangan natin, salamat. Hindi yung nabigyan ka, tas doon ka na nakatingin or nakaton. Kay Lord pa rin. Kasi, tandaan nyo mga kapatid, mga kababayan, bonus lang yan, yung mga nasa lupa. Bonus. We enjoy habang nandito tayo sa lupa. But our main goal, ayan, kaya nga merong go on, kasi merong goal, ay yung kung ano ang pinapagawa sa atin ng Panginoon dito sa lupa. Amen. So sabi niya, masdan mo, the Lord will continue to work. Gagawa ko ng isang daanan sa gitna ng desyerto. The Lord will make a way. Kaya Jesus is the way, the truth, and the life, and no one can come to the Father except through Him. So pag nakikita natin ang daan, hindi ka na maliligaw. Diba? Tapos, sabi niya rito, gagawa ko ng isang daan sa gitna ng disyerto, magkakaroon ng isang ilog sa lugar, o magkakaroon ng ilog sa lugar na ito. So, tatlong bagay. As you look on, move on, and go on, the Lord must continue na nag-work sa atin, and you must discontinue. Patuloy mo makita na ang Diyos ay gumagawa ng daan, at ang Diyos ay patuloy nagbibigay sa atin ng gabay. Kaya nga may word dyan na, continue to grow in the flow. Amen po ba? Kaya ngayon, ano dapat natin gawin? There is exciting years sa 2024. Sarap mabuhay pag nasa Diyos. Walang boring, araw-araw, lagi kang excited. Ano kaya? Ayan, di ba? Ang blessing na nakahanda para sa akin this 2024. Bakit sinasabi niya, look up or look on, move on and go on. Ano dapat mong gawin? Sabi niya, ito ang sabi niya, ilibing mo na sa limot. Okay? Yung mga nakaraan mo. Amen. At in fact, sabi sa Tagalog, huwag mo nang alalahanin pa. Okay? Lalo na po yung mga hindi mo makalimutan, kalimutan mo na. Ano yan? Mga sama ng loob, galit, puot. Okay? So, all of that is not a curse. That is a learning. Okay? Blessing of learning. Kaya nga, ano natutunan mo nakaraan? Lesson. Ngayon, learning. Okay? For you to become much better. Ayan, di ba? And in your life. Okay? Rather than the past. Kaya para makapag-move on, go on, okay? Kalimutan na po yung mga nakaraan. Even kahit yan po ay mga past victory. Kasi meron pang another victory na ibibigay sa atin at inihanda ang Diyos sa atin. Okay? At ang sabi niya, maging mga nangyari noong unang panahon. Lalo na po yung mga matagal na. Okay? So kalimutan niyo po yun. Amen. Kaya sinabi ng Panginoon sa New Testament, sa Pilipos, ayan, chapter 3, verse 12, 13, and 14. At dito po ako magtatapos. Hindi sa nakamtan ko na mga bagay na ito. Hindi rin sa ako'y ganap na, ngunit sinisikap ko makamtan ang gantimpala, sapagkat itong dahilan kung bakit ako tinawag ni Kristo. Amen. Verse 13, mga kapatid, hindi ko pinapalagay na nakamtan ko na ito, ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Nililimot ko ng nakaraan at sinisikap kong marating ang layunin
na nais kong makamtan. In verse 14, nagpapatuloy nga ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala sa pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na hahantong sa langit. O, bro mo yun? So, we must continue to go on and move on as you look up to Jesus, kasi ang buhay natin ay hindi lang panlupa, hanggang po sa langit. Amen. That's why you are so much blessed. We are so much blessed even as a nation. Amen. Bilang bansa, bilang isang manggagawa ng Panginoon, lingkod ng Panginoon, ano pa, bilang anak ng Diyos, bilang mamamayan ng Diyos na nandito sa Pilipinas, ay magamit tayo ng Panginoon sa ating mga kababayan, at kung lulubin ng Diyos, maging sa buong mundo po. Okay? Kung ano pinapagawa sa atin ng Panginoon, walang hihinto. Okay? Walang titigil. Alright? We'll continue to move on and go on. Amen. Purihin po ang Panginoong Diyos. Ngayon po, tayo po ay manalangin at nais kitang ipanalangin. Panginoong Diyos, aming Ama, maraming salamat sapagkat binubuksan mo, Panginoon, ang aming mga mata, ang aming kaisipan, ang aming puso. At ang aming buhay, Lord, makita ang kalooban mo, makita ang napakagandang plano mo sa aming mga buhay na ipinasulat mo pa, at ngayon tinuturuan mo kaming pagbulay-bulayan para ma-apply namin sa buhay namin, ma-process namin, matanggap namin, makumbinsi kami. Sapagkat ang salita mo, Panginoon, ay nangyayari. Sinabi mo nga sa iyong salita, mapaparam ang mundo, ngunit kalit-liit ang bahagi na iyong salita ay hindi mawawala. Kasi mangyayari to sa amin. It shall come to pass. Kaya Lord, tulungan mo kami turuan naman ang palataya. Habang ang araw ay dumadaan, oras at mga buwan at mga taon, na hindi kami, Panginoon, hihinto o titigil sa anumang sitwasyon ng aming buhay. Kahit may mga bagyo at unos dito sa lupa, may mga pagsubukan, may iba pang mga problema about the rumors of wars, may mga earthquake, may mga shaking sa aming mga faith, may mga problema rin sa buhay, sa pamilya. Pero Lord, as we look to you, you will teach us to move on and to go on. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita na kami tinuturuan, nakalimutan ng mga nakaraan, lalo na po, Lord, yung mga masasakit, yung mga painful, yung mga halos di namin makalimutan up to now, Lord, tinuturuan mo kaming kalimutan na. Sapagkat nangyari yon para kami ay matuto, magkaroon kami ng blessing of lesson and learning to go on and to move on. Pagpalain mo po, Lord, ang bawat isa. Panginoon, yung nasa nagmo-move on pa sa healing, pagalingin mo po. Nagmo-move on pa, Lord, sa mga pain, oh God. Lord, bigyan mo sila ng comfort and healing also in their spiritual life, Panginoon. Nagpapatuloy sa pagsisikap sa buhay na ito at sa buhay pandarating. Palakasin, patatagin, Lord, kasama po ng buong pamilya, kasama, Panginoon, ng mga kapatiran, at kasama, Panginoon, sa aming pong mga kababayan na kung saan ay yung hinihipo ngayon para magbalik loob na sa iyo. Mapatunayan na pag may Diyos, may bagong buhay. At araw-araw ay tunay na magiging tagumpay. Salamat po, pagpalain mo po kaming lahat, pagpalain mo po ang aming bayan at ang aming mga kababayan. Ito pong aming dalangin sa pangalan mo, Panginoong Hesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. God bless po, bukas po ulit, araw-araw ng pagpapala.